Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Shari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross watchers ni Aries at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano po yung ating enerhiya na makukuha o mensahe para kay Aries. Trust. Sabi niya dito, this situation is calling for you to have faith. Magtiwala. Kasi ang sinasabi is magkaroon ka ng malakas na paniniwala na ito ay alam mo yung mayroon kang dapat na tiwala sa isa't isa. Kasi kung wala ka nitong trust na to, yung pagtitiwala na ibinibigay natin sa ating person, mahirap mabuo yung relationship, di ba? Kasi hindi lang naman love ang aspeto dito na tinitignan, kundi mas para sa akin sa opinion ko, mas higit yung pagbibigay ng tiwala, yung trust. Kasi pag yan ang nasira, yun ang parang nawawala na yung love, diba? Kahit na sabihin natin mahal na mahal mo, pero pag nawala na o nagkaroon ng bahid ng doubt, yung tiwala na yon, mahirap ibalik yung pagmamahal. Diba? Kasi yun ang kung bakit andun yung love na yon is because ibinigay mo rin yung tiwala mo sa kanya. Yung pag sinira niya yung tiwala na yon, syempre lahat ng gagawin niya, sasabihin niya sa'yo, parang hindi mo na paniniwalaan. So, tignan na natin kung ano yung mensahe para kay Aries. Bago po tayo mag-umpisa, nire-request ko lang po na panuorin po natin yung ads dito sa video kasi po makakatulong ito ng malaki po para sa channel natin sa pagtagal niya. Okay? Maraming salamat po sa panonood. Ang card po nating una ay the Page of Wands. So, merong message ng something that is very passionate, no, na matatanggap mo. And it's nice, no, kasi di ba masarap naman makatanggap talaga ng mga passionate notes or gestures or action na pinapakita sa iyo ng person mo. We have the Chariot. Gusto nito mag-move forward to you. Ace of Pentacles. Para magkaroon ng panibagong pag-uumpisa. To present to you a new beginning. Something that is very solid. O yung matindi. No? Talagang seryoso kung ba. The Six of Swords is something na talagang ipakikita niya sa'yo na ito yung tamang daan, no, para sa atin. If you would have that relationship with me, a new beginning with me, we will be going to the right path, no? And the Seven of Wands, hindi ka na kailangan maging defensive about this, no? Hindi mo na kailangan to put up your wall kasi ang sinasabi niya dito is you can definitely trust me. Hindi mo kailangang maging yung alam mo yung maging ano ba tawag sa Tagalog ng putting up your wall,
yung parang nagbibigay ka ng mahigpit na pagbabantay, no? Kasi kung gaba parang kasi nga hindi ka magbigay ng tiwala kaagad. The Eight of Cups. Kasi kung palaging nakataas yung defenses, ang mangyayari niyan itong tao na to ay parang pinupush mo to walk away. No, pinupush mo siya na umalis at maghanap ng iba. The Two of Cups. Maghanap hinahanap mo. It could be you na naghahanap ka din ng talagang yung totoong magmamahal sa iyo, yung equal na the one, yung kung gaba ka-soulmate mo, no? Yun yung hinahanap mo I think that's the one you're trying to search for. The Knight of Wands. At hindi yung tao na in and out lang. Yung tipong pag gusto ka lang niya makita, andun lang siya. So somebody na hindi consistent, ayaw mo yun. With the Four of Pentacles. Kaya medyo ka mahigpit, no? Mahigpit ka sa iyong sarili pagdating sa pagbibigay ng tiwala o pagmamahal sa mga taong nagpo-pursue sa iyo. The Page of Pentacles. Kasi kahit na sabihin natin seryoso sa iyo to, no? Nagpapakita naman ng offer ng seriousness. Ang gusto mo pa rin is, teka muna, magpapahinga lang ako. Parang hindi ka pa handa. Hindi ka handa na tanggapin itong bagong love na dadating sa'yo, na alam mong siya yung pinaka-soulmate mo. With the King of Wands, you might be dealing with a fire sign just like you, Aries, kasi this is your energy. So another Aries like you, or a Leo, or a Sagittarius. Kaya kung gaba parang sinasabi dito na papahinga muna ako, ayoko muna makipag-relationship, kahit na sabihin natin siya yung the one, I don't feel na I could be the one, or I don't feel na mapofulfill ko yun, kasi ang gusto ko lang ngayon is parang casual relationship. Then Eight of Swords, kasi may mga bagay na I don't feel like doing things na hindi na ayon sa aking paniniwala, because I feel na I am being parang kept or naka-tied down. I don't really see yung clarity nito, yung lahat ng kaliwanagan nitong bagay na to. And the Nine of Swords. Kaya kasi nga ako ay parang, alam mo yun, meron ako mga bagay na hindi ko mawari ko anong gagawin ko sa gabi. Sleepless nights. What to do? Kasi hindi ako maybe because of the fact na hindi ka magtiwala. You seem not to trust or believe that there is this person, this Two of Cups na coming into your life, na magbibigay nga ng new beginning sa inyo. But for you, parang no, hindi. Kasi hinahanap mo pa siya, but it seems that hindi mo pa siya nakikita. No? Kasi you're always being very defensive about this. No? You're very defensive. Kaya mahigpit ang mo, yung pagbibigay ng
tiwala o you just don't trust easily. Ganon ang dating. Kasi nga, you don't see things that clear. No? Hindi ganun kabilis yung pagkita mo ng clarity sa mga bagay-bagay. And to think na it worries you, no? Nagwo-worry ka dito. Pinag-iisipan mo to palagi. Yung pagbibigay ng tiwala niya. Kasi, na ano ka kung gaba na I think what happened in the past, it really hurt you so much. Kaya parang nawalan ka na ng tiwala. Okay? So, tignan natin kung ano yung message para sa iyo, Aries. Labyrinth. Even when you feel lost, there is always a way through the labyrinth. Okay, so ang labyrinth kasi is more of, parang sinasabi na, andito ka sa isang loob ng maze, no? Hindi ko alam yung maze sa Tagalog but yung magulong path, no? Nakikita mo maraming daan, pero hindi mo alam kung saan ang entrance, hindi mo rin alam yung exit, or you may know the entrance, but you don't know how to go through the exit, kasi maraming way. Pero ang sinasabi nga dito, kahit na nararamdaman mo na ikaw ay nawawala doon sa loob ng maze na yun, yung labyrinth na yun, there's always a way out. Merong palaging daan palabas dito. So if you are feeling this way, yung pakiramdam mo na ayaw mo magtiwala, o dapat ka magbigay ng tiwala na magiging maayos lahat. Okay, magiging maayos naman lahat then that is your way out. You have to just trust, believe, and have faith na mangyayari to, na you will be, no, able to find this Two of Cups. Ito yung hinahanap mo no, yung equal na pagmamahalan sa isa't isa, yung the one. See, magkasunod silang card. This is the Eight of Cups, as if you're looking, no, you're looking for this Two of Cups. Hinahanap mo siya, and you will find it. No, you will have this new beginning. You just have to trust that it will come to you. No, dadating to sa'yo sa buhay mo. Especially kung ito ay pinagdasal mo ng matiimtim sa Diyos. No, sasagutin ka niya in His time. And that's what you need to believe. Okay? Itong kanyang soulmate, andito na ba sa buhay niya ngayon, yung Aries? Yes. So you don't have to be defensive about this. Andito na siya sa buhay mo Na-meet mo na siya. Ito ba yung current na ka-relationship ni Aries ngayon? Yung soulmate niya? Yes. Yung bago mong love. Your new love. Ang soulmate mo. Magtatagal ba tong relationship na to? It says here maybe. Pwedeng magtagal. Depende. Depende na kung ano yung mangyayari sa inyo. Seven of Swords is all about doing things na hindi ka panipaniwala or no. Kaya nga you have to look at this person and see kung ano yung possible na magawa niya sa'yo na hindi maganda. You have to test mo siya, no? I-test mo siya kung sinungaling ba to, kung malihim ba tong tao na to, may iba ba tong pinopormahan, may bisyo ba to. I-test mo para
malaman mo nga kung siya na yung perfect match for you. Kailan mamimit ni Aries itong person na to? Says around June. So next year. Around June. So you wait and see next year if this person is coming in. So maraming salamat dun sa Aries na energy na nakuha natin ngayon sa pagbasa na to. Sana nakatulong ito sa iyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.